Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May nagpadala po sa atin ng unit na galing pa sa Masbate at ang concern po ni Sir na isang technician ay nirebol na daw niya ang CPU ng unit na ito pero hindi daw niya ma-success. Kaya pinadala na niya sa inyong lingkod, hoping na sana raw ay magawa natin. At ngayong dumating ito dito sa shop, ay i-check na natin kung ano ba ang mga ginawa sa unit na tanggap natin ngayon. Talaga naman palang ginawa na ni Sir itong unit dahil bukod sa baklas na, ay separated na rin pala ang CPU at RAM sa motherboard. Halina't samahan niyo akong silipin ang motherboard sa microscope para makita natin sa malapitan kung ano ang estado ng motherboard, kung repairable pa ba or RTO na. At heto na po ang kalagayan ng motherboard, very obvious na dumaan na ito sa kamay ng technician. Tulad nga ng sinabi ni Sir ay ginawa na nga niya raw ang phone. But unfortunately, ay bigo siyang mapagtagumpayan. Sinabi rin sa akin ni Sir na baguhan pa lang daw siya sa larangan ng microsoldering at base sa hitsura ng motherboard ngayon ay halatang baguhan pa nga ang gumawa nito. At dahil ang unang expression ko ay hindi ako satisfied sa pagkalinis ng motherboard, kaya ang unang ginawa ko ay nilinisan ko muna ang motherboard. At habang nililinisan ko ang board ay napansin ko na may mga area na nasobrahan ng pagkakiskis at pati yung ground ay nadamay. Kapag ganito ang sitwasyon, ay kahit anong rebol mo sa CPU ay hindi mo talaga mabubuhay ang unit. Kaya ang advice ko po sa mga nagsisimula pa lang sa microsoldering ay iwasan nyo po ang ganitong sitwasyon. Kahit ang mga may advanced skill na sa microsoldering ay hirap na hirap pa rin sa ganitong problema. Super matrabaho po kasi itong gawin. At very complicated din ang proseso, bawal magkamali dahil babalik ka sa umpisa. Kailangan po kasing tapalan ng UV solder mask yung mga ground na lumitaw para hindi mag-short doon sa mga paa ng CPU kapag inilapag na ang CPU. At dapat very precise din yung paglalagay ng UV mask, huwag dapat sosobra at mas lalong hindi dapat kulangin. Mas malaki pa ang tuldok na gawa ng ballpen kesa sa mga pads na bilog na yan. Kaya just imagine kung gaano kahirap isa-isahing kutkutin yang mga pads. Pagkatapos ko pong malinisan at matapalan ang mga pads sa motherboard, ay ang isinunod ko naman pong nilinisan ay ang mismong CPU chip. May mga gasgas din ang CPU pero hindi naman ganun kalala tulad sa motherboard kaya hindi ko na tinapalan pero ang nagbigay sa akin ng pag-aalala ay itong butas sa may kanto ng CPU chip nakakapag-worry dahil CPU itong piyesa, maselan, at irreplaceable. Wala namang lifted pad, kaya malaki pa rin ang chance na goods pa rin naman itong CPU chip, kaya tinuloy ko na rin lang ang paglilinis sa CPU, hoping na sana okay pa, para hindi naman po masayang yung effort namin ni Sir. At dito sa kabilang part ng CPU ay may gasgas na part na need tapalan dahil masyadong litaw yung ground area kaya no choice kundi lagyan ng UV mask para maiwasang mag-short. Then after kong malinisan ang CPU chip ay ang next naman na ginawa ko ay nirebol ko na ito. Ang ginamit ko palang solder paste dito ay 183 degree ang melting point at ang gamit ko namang rebolling stencil ay ang Maent Universal Stencil. Ang hot air ko naman po dito ay Quick 861DW na may temperature setting na 350-60. Hindi po ibig sabihin ng pagbabanggit ko po ng aking temperature setting ay ito na po ang dapat gayahin. Binibigyan ko lang po kayo ng starting setting dahil at the end of the day ay nakadepende pa rin sa pulso ng tao kung saan siya hiyang. Kung saan ka nasanay, yun ang i-improve mo. At ayan, kita nyo naman po na pantay po ang lahat ng balls ng CPU chip. At ngayon ay ang isusunod naman nating i-rebol ay ang RAM chip. Kung ano po ang temperature setting ko sa CPU chip ay same lang din po sa halos lahat ng ginagawa kong IC. Kahit sa FPC connector, same setting pa rin po, kumbaga ay universal setting ko na po ang 350 and 60 setting. Ang sekreto po sa pagmaster ng microsoldering skill ay practice at consistency. When I said practice, I mean a lot of practice almost every day. Ang purpose ay para malagyan mo ng memorya ang iyong muscle, kung tawagin pa sa Ingles ay muscle memory. Same scenario sa sports, kaya araw-araw nagpa-practice ang mga manlalaro ay para mahasa ang kani-kanilang memorya at muscle memory. Kaya kung willing kang gumaling ay dapat willing ka rin mag-practice araw-araw. Hindi yung practice ngayon, next week na ulit ang sunod. Dapat ay consistent para hindi masayang ang pagod at effort natin.
At dahil malinis na po ang lahat at na-reball na rin po ang CPU at RAM, ay pwede na po natin itong ilapag sa motherboard. Ako po ay ang trick ko po sa paglalapag ng mga IC ay lalagyan ko muna ng konting flux ang board at saka ko po ipapatong ang IC, then saka ko bobombahin ng hot air blower. Ang purpose ko ay para hindi malunod o lumangoy ang pyesa sa flux dahilan para ito'y madisalign. Kapag po kasing maraming flux ang mailagay natin, ay hindi stable ang pyesa. Once na uminit na po ang flux ay kakalat na ito at sasamang gagalaw ang IC, kaya iwasang maglagay ng maraming flux, hintayin kumapit na ang pyesa at saka po tayo pwede nang magdagdag ng flux. Sa paglapag ko po ng RAM ay konting flux lang din po ang inilagay ko. Pasayawin lang ng konting-konti ang pyesa at kapag kumembot na po ay yun na po ang hudyat na well-positioned na po ang ating pyesa. Palamigin lang po natin ng saglit ang motherboard at pagkatapos ay i-semi-assemble ang phone at itry kung magpa-power na ba ang ginagawa natin. And as you all can see po na buhay na po ang phone, hintayin lang po natin magtuloy sa menu at pwede na nating i-final assemble ang unit. I-try po ang mga basic functions ng phone and if all is well ay i-assemble na po natin ang telepono. But before that ay huwag po kalimutang lagyan ng UV solder mask at thermal paste ang nireball nating CPU at RAM. Mahalaga po ang role ng solder mask at thermal paste sa health ng CPU. Kaya make it a habit na maglagay ng mga yan para makaiwas po tayo sa agarang back job. Linisin rin po ng mabuti ang motherboard para makahinga ng maayos ang mga pyesa. Ang natuyong flux po kasi ay posibleng magpa-cause ng resistance sa mga certain component like resistors, kaya para maiwasan ang unexpected issue ay linising mabuti ang motherboard. Ang gamit ko nga po palang thermal paste ay HY510 heatsink compound. Baka meron po kayong brand dyan na pangmalakasan mga idol pabulong naman po. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag nyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!